Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is for general life, and we have Knight of Cups. Ayan. So, there is an offer, no? Merong binibigay sa'yo. Ayan, yung kamay kitang-kita na ino-offer sa'yo. So, this could be friendship, no? Baka merong makikipagkaibigan sa'yo. You're meeting new people, you're making new friends. Pwede rin na yung offer na to is offer of love. Baka kung single pa kayo, baka merong manliligaw sa iyo, merong magpapakilala at mag-show ng interest, romantic interest sa inyo. So, pwedeng ganun din ang ganap dito for some of you, no? At pwede rin na ang iba sa inyo rito, baka merong magsusorry, merong mag-apologize sa inyo. No, baka merong nakagawa ng hindi, alam mo yun, hindi nakakatuwa sa inyo in the past, and maybe ngayon, no, that person is going to apologize. So, for money, career, and finances, we have 5 of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro struggling in terms of money. Baka meron kayong merong mga financial obligations na kailangang bayaran, mga bills, at baka nagkukulang sa budget or baka wala, no? Wala pang pambayad, pwedeng ganun. And yan, parang you're feeling down, you're feeling low sa ngayon kasi may pinoproblema kayo sa pera. So, for your relationships, we have 8 of Swords. Ayan, so feeling restricted kayo. Pwedeng totoong may restriction na nangyayari sa inyo. Baka pinipigilan kayo ng person ninyo na to make a decision on your own, or parang siguro nagiging puppet kayo ng person ninyo, pwedeng ganon, na kung anong gusto niya, yun ang masusunod, at you can't be yourself, no? So pwedeng ganon. Pero pwede rin naman na akala nyo lang yun. Pwede rin naman na hindi talaga yun ang totoong nangyayari. It's not the reality, pero baka yun lang ang nararamdaman ninyo, no? And sometimes yung mga nararamdaman natin dahil yun sa mag-overthink tayo, so pwedeng ganun ang sitwasyon. Pwede rin naman talaga na totoo na hindi kayo you can't be yourself, no? So pwedeng ganun, at restricted kayo ng person ninyo in many different ways, no? So that is also possible. So kuha tayo ng clarifiers, and before that I would like to say thank you muna sa sumusuporta sa aking channel. Thank you for your subscription. Salamat for being here. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe, and leave me a comment po, no, kung naka-resonate kayo. So for Knight of Cups, we have 7 of Pentacles. Ayan, so you're reaping the rewards of your hard work dito, no, with the 7 of Pentacles. Kung ano man ito, kunyari talagang nagsikap kayo, nag-effort kayo, nag-research kayo, pinag-aralan talaga ninyo yung kunyari liligawan ninyo, diba? Kinilala ninyo from afar yung person. So you did everything siguro para, alam mo yun, ma-confirm mo sa sarili mo na talagang siya ang gusto ko, na siya, pasok talaga siya sa mga ninanais ko na maging karelasyon, yung mga ganon, no? And pwede, no, sa panliligaw mong ito, talagang ma-appreciate ka ng person na ito, no? At pwede, no, pwedeng makuha mo ang kanyang matamis na oo. So pwedeng ganun ang maging ganap dyan. So for 5 of Pentacles, we have Queen of Pentacles. This is really beautiful kasi makukuha mo na yung breakthrough. So you don't have to worry about financial obligations, no, on financial constraints, kasi si Queen of Pentacles, this is a very positive energy, very optimistic energy, very abundant and prosperous energy. Kaya kung ano man ang financial constraints na nararanasan ninyo, ano man ang hirap, difficulty financially na na-experience ninyo sa ngayon, that is coming to an end, no? Kasi dadating ang breakthrough, magkakaroon kayo ng financial opportunities dito na siya maghahatid ng kaperahan sa inyo. At pwede na mayroong dadating na pera, 'di ba? Maaari din na
si Queen of Pentacles kasi this is a mother archetype. So po pwedeng someone na tinuturing ninyong mother figure, pwedeng yung mom ninyo, yung mother-in-law ninyo, lola ninyo, mga ganon, no? Pwedeng tutulungan kayo, no? Baka sila yung mag-aabot ng tulong sa iyo pagdating sa inyong kaperahan, no? Sa mga pangangailangan ninyo sa ngayon, sa pera. So, for 8 of Swords, we have 7 of Cups. Ayan, may choices ka naman, Aries, no? Regardless kung ano yung rason mo dito, kung bakit ka parang feeling restricted ka. Ano man ang dahilan, no? You have a choice. No, you have a choice. Nasa sa inyo na lang yan. Maybe, pinipili mo din naman na sumunod sa person mo para walang gulo, para mas maging maganda yung samahan ninyo, something like that. So, and also, you also have a choice. Kung gusto mong umalma sa kung ano man ang hindi magandang, hindi healthy na nararanasan ninyo sa relationship, ano mo din yon, no? You have the right and you have a choice, no? Na kung gusto mong talikuran yan, gusto mong baguhin yan, gusto mong kausapin ng person mo, gusto mong mag-open up sa nararamdaman ninyo, no? It's your choice, okay? So, yun, pag-isipan ninyo mabuti kung ano sa tingin ninyo ang makakagaan ng inyong sitwasyon, then do it. No, wag mo nang anuhin ang sarili mo, wag mong pahirapan kung meron ka namang choice na iba, 'di ba? Na pwede kang makaalis sa ganyang sitwasyon, then do it. So, tingnan natin kung ano ang inyong final message, Aries. We have TikTok, time is ticking. Ang iba sa inyo rito, baka before mahuli ang lahat, no? Before totally na mag-negative ang pag-iisip mo, tuluyang magdilim ang paningin mo, 'di ba? Mabwisit ka sa person mo. So before mangyayari yan, gawan mo na ng paraan, no? Gawan mo na ng paraan ang sitwasyon mo. No? Baguhin mo na 'to. Think positively, okay? Kasi baka mamaya talagang naapakan na ng tuluyan yung pagkatao mo, 'di ba? Yung bang makakarating ka doon sa puntong you will be feeling suffocated na sa relationship, sa person mo, 'di ba? Before you reach that point, no, na magagalit ka na maiinis ka ng bongga-bongga sa person mo, gawan mo na ng paraan na ayusin. You know, maybe kasi hindi ka rin naman siguro nagsasalita, 'di ba? Hindi ka pinipili mo din, siguro naman nahimik lang. So, yun, talagang magsasuffer ka. So, in any kind of relationship, diba, communication is key. You know, maging bukas ka sa pakikipag-communicate, maging bukas ka sa pag-i-express ng sarili mo, ng nararamdaman mo, yung ganon, para maging maayos lang ang lahat. For some of you then, maaaring meron deadline, no, na kailangang anuhin mo, i-meet dito. Maybe you have a deadline, may timeline kang sinet para sa sarili mo, pwedeng ganon. Or kung sa trabaho, baka may deadline ka na kailangan mong humabol or kailangan mong habulin. O kaya, ayan, parang kailangan mong magmadali. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.